Sa pinakadulong bahagi ng Hilagang Sierra, may isang masukal na kagubatan na bihirang puntahan ng tao. Tinatawag iyon ng mga matatanda na gubat ng amihan, isang lugar na nababalot ng makakapal na punong kahoy, malamig na hangin, at mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isip. Kapag sumasapit ang dapit hapon, tila nagiging buhay ang buong paligid. Ang hamog ay gumagapang sa lupa na parang mga kamay ng nakaraan, at ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa unos. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa kagubatang iyon. May nagsasabing may mga nilalang na nagbabantay roon. May ilan namang naniniwalang tahanan iyon ng mga diwata, mga nilikhang hindi ganap na tao, ngunit may pusong higit na dalisay kaysa karamihan sa sangkatauhan. Ngunit para kay Gabriel Reyes, isang sugatang sundalo, wala nang halaga ang mga alamat. Ang mahalaga lamang sa kanya ay mabuhay. 3 araw na siyang naglalakad nang walang malinaw na direksyon. Sugatan ang kanyang kaliwang tagiliran dahil sa tama ng bala mula sa isang madugong labanan sa kabundukan. Ang kanyang uniforme ay puno ng putik at tuyong dugo. Halos hindi na niya maramdaman ang sariling mga paa dahil sa pagod at gutom. Minsan ay isa siyang mahusay na sundalo ng hukbo ng bayan. Kilala siya sa katapangan at katapatan. Ngunit matapos ang madugong sagupaan laban sa mga rebeldeng nagtangkang sakupin ang ilang baryo, nagkawatak-watak ang kanilang grupo. Marami sa kanyang mga kasamahan ang namatay. Ang ilan ay nawawala. Si Gabriel lamang ang nakaligtas. O yun ang akala niya. Huminto siya sandali sa ilalim ng isang malaking puno habang mariing hinahawakan ang sugat sa kanyang tagiliran. Mainit pa rin ang dugo na tumatagos sa kanyang mga daliri. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa matinding lagnat. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Hindi pa ako pwedeng mamatay, mahina niyang bulong. Naalala niya ang kanyang ina sa probinsya ng San Lucero, isang biyudang matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Naalala rin niya ang pangako niyang titigil na sa pagiging sundalo kapag natapos ang huling misyong iyon. Ngunit tila malayo na ang lahat ng iyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad kahit halos mawalan na siya ng malay. Bawat hakbang ay parang may matalim na kutsilyong bumabaon sa kanyang tagiliran. Hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na hindi niya maipaliwanag. Tahimik, sobrang tahimik. Walang huni ng ibon, walang lagaslas ng dahon. Tanging malamig na hangin lamang ang umiihip. Napansin niya ang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Isang maputlang gintong sinag na tila sumasayaw sa pagitan ng mga puno. Sa kanyang pagod na isip, inakala niyang guni-guni lamang iyon. Ngunit habang papalapit siya, lalong luminaw ang liwanag. At doon niya nakita ang isang lawa. Napakalinaw ng tubig na tila salamin. Ang paligid nito ay napapalibutan ng mga halamang may maliliit na bulaklak na kumikislap sa dilim. Sa gitna ng lawa ay may manipis na hamog na umiikot na parang buhay. Napatigil si Gabriel. Hindi iyon ordinaryong lugar.
Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Ngunit bago pa siya makalapit, tuluyan nang nanghina ang kanyang katawan. Bumigay ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa damuhan. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. At bago siya mawalan ng malay, may nakita siyang isang figura. Isang babae. Mahaba ang buhok nitong kulay pilak na sumasabay sa hangin. Nakasuot ito ng puting kasuotan na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Sa likuran nito ay may manipis na mga pakpak na kumikislap na parang kristal. Hindi malaman ni Gabriel kung nananaginip lamang siya. Ngunit narinig niya ang malambot na tinig ng babae. Isa ka na namang taong naligaw sa gubat. Pagkatapos noon ay tuluyan siyang nawalan ng malay. Makalipas ang hindi niya matiyak na oras, dahan-dahang namulat si Gabriel. Mainit. Iyon agad ang una niyang naramdaman. Hindi na siya nakahiga sa malamig na lupa ng kagubatan. Nasa loob siya ng isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at baging. May mahihinang ilaw mula sa mga halamang nakasabit sa dingding. Mabango ang hangin, amoy sariwang dahon at bulaklak. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad siyang napangiwi sa sakit. Humiga ka muna. Napalingon siya. Naroon ang babaeng nakita niya bago siya mawalan ng malay. Mas malinaw niya itong nakita ngayon. Napakaganda nito sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang salita. Ang balat nito ay tila kasing kinis ng porselana, habang ang mga mata nito ay kulay esmeralda na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Ngunit higit sa lahat, naroon ang kanyang mga pakpak, manipis, malakristal, totoong pakpak. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Isa kang diwata? Tahimik siyang tiningnan ng babae bago dahan-dahang tumango. Ako si Amara. Hindi agad nakapagsalita si Gabriel. Lumaki siyang nakikinig sa mga alamat tungkol sa mga diwata. Ngunit kailanman ay hindi niya inakalang makakakita siya ng isa. Oo nga pala. Muling wika ng diwata. Ikaw ang unang taong nakapasok dito matapos ang maraming taon. Nasaan ako? Sa lugar na hindi naaabot ng ordinaryong tao. Napansin ni Gabriel na nakabalot na ang sugat niya sa malinis na tela. May kakaibang halamang nakadikit doon at halos wala na siyang maramdamang sakit. Ikaw ba ang gumamot nito? Tumango si Amara. Malalim ang sugat mo. Kung natagalan ka pa sa gubat, baka hindi ka na umabot ng umaga. Napabuntong hininga si Gabriel habang nakatitig sa kisame ng kubo. Kung ganoon, iniligtas mo ang buhay ko. Hindi agad sumagot si Amara. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya na parang sinusuri ang kanyang pagkatao. Bihira akong tumulong sa tao, saad nito pagkaraan. Karamihan sa inyo ay sumisira lamang sa kagubatan. Napayuko si Gabriel, hindi niya kayang kontrahin iyon. Bilang sundalo, marami na rin siyang nasaksihang pagkawasak. Mga baryong nasunog, mga inosenteng nadamay sa digmaan, mga kagubatang pinutol upang gawing kampo. Unti-unti siyang nilamon ng hiya. Ako man, mahina niyang sabi.
Marami na rin akong pagkakamaling nagawa. Tahimik na lumapit si Amara sa bintana ng kubo. Sa labas ay makikita ang maliwanag na buwan at ang mga mumunting ilaw na lumilipad sa kagubatan. Lahat ng tao ay may sugat, wika nito. Hindi lamang sa katawan. Hindi malaman ni Gabriel kung bakit, ngunit tila may kakaibang bigat sa tinig ng diwata. Parang siya man ay may sariling sakit na matagal nang dinadala. "Bakit mo ako iniligtas?" tanong niya. Bahagyang natahimik si Amara bago siya nilingon. "Dahil noong nakita kita, wala akong naramdamang kadiliman sa puso mo." Napatitig si Gabriel sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may isang nilalang na tumingin sa kanya hindi bilang sundalo, kundi bilang tao. At sa gabing iyon, habang marahang umiihip ang malamig na hangin sa kagubatan ng amihan, hindi alam ni Gabriel na ang pagkikita nilang iyon ng diwata ay tuluyan ng magbabago sa kanyang kapalaran. Nagising si Gabriel kinabukasan dahil sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa munting kubo. Dahan-dahan siyang napabangon habang pinagmamasdan ang paligid. Ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa mga siwang ng dingding na yari sa kahoy at baging. Sa labas ay maririnig ang banayad na lagaslas ng tubig at mahinang pag-indayog ng mga dahon. Ilang sandali siyang nanatiling tahimik. Unti-unti pa lamang nagsisink sa kanyang isip ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi. Ang mahiwagang lawa, ang kakaibang liwanag sa gitna ng kagubatan, at higit sa lahat, ang diwata na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Pinagmasdan niya ang sugat sa kanyang tagiliran. Nakabalot pa rin iyon sa malinis na tela, ngunit kapansin-pansing nabawasan na ang pamamaga. Halos wala na ring sakit. Hindi iyon normal. Bilang sundalo, maraming beses na siyang nasugatan sa labanan. Alam niyang aabutin ng ilang linggo bago gumaling ang tama ng bala na tinamo niya. Ngunit ngayon, tila ilang araw na lamang ang kailangan upang tuluyan iyong maghilom. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Pumasok si Amara habang may dalang isang mangkok na yari sa kahoy. Kaagad na kumalat sa loob ang mabangong amoy ng halamang singaw at sariwang dahon. "Gising ka na pala," mahina nitong sabi. Tahimik na tumango si Gabriel. Lumapit ang diwata at inilapag ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi niya. "Uminom ka muna. Makakatulong iyan para lumakas ka." Tinitigan ni Gabriel ang laman ng mangkok. Kulay berde ang sabaw nito at may mumunting dahong lumulutang sa ibabaw. "Ligtas ba ito?" tanong niya. Bahagyang ngumiti si Amara. "Kung gusto kitang lasunin, hinayaan na lang sana kitang mamatay sa gubat." Napailing si Gabriel at bahagyang natawa. Marahil iyon ang unang pagkakataon na nakatawa siya matapos ang maraming linggo ng digmaan. Dahan-dahan niyang ininom ang sabaw. Mainit iyon at kakaiba ang lasa, parang pinaghalong pulot, mint at sariwang ulan. Ngunit ilang saglit pa lamang ay agad niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang katawan.
Parang unti-unting nawawala ang matinding pagod na matagal nang nakadikit sa kanyang kaluluwa. Tahimik siyang napatitig kay Amara. Anong klaseng lugar ito? Lumapit ang diwata sa bintana at tumingin sa labas. Matagal nang nakatago ang bahaging ito ng kagubatan. Sagot nito. Hindi ito kayang makita ng ordinaryong tao maliban kung pahintulutan sila ng gubat. Napakunot noo si Gabriel. Pahintulutan? May sariling buhay ang kagubatan, paliwanag ni Amara. Nararamdaman nito ang puso ng mga taong pumapasok dito. Hindi agad nakapagsalita si Gabriel. Sa buong buhay niya bilang sundalo, nasanay siyang maniwala lamang sa mga bagay na kayang ipaliwanag ng isip. Ngunit mula nang makarating siya sa lugar na iyon, parang unti-unting nababasag ang lahat ng alam niya tungkol sa mundo. Tao ka ba talaga? Tanong niya pagkaraan. Hindi sumagot agad si Amara. Dahan-dahan nitong hinaplos ang isa sa mga halamang nakasabit sa dingding bago siya nagsalita. Noong unang panahon, malaya kaming namumuhay sa mga kagubatan, saad nito. Kasama ng kalikasan, kasama ng hangin at tubig. Tulad sa mga alamat? Oo, tumahimik muli ang diwata. Pero nagbago ang tao. Napansin ni Gabriel ang lungkot sa mga mata nito. Unti-unti nilang sinira ang mga kagubatan. Hinunting nila ang mga katulad namin. Marami ang namatay. Naramdaman ni Gabriel ang bigat ng mga salitang iyon. Bilang sundalo, marami na siyang nakitang kagubatang sinunog para lamang mapalayas ang kalaban. Maraming ilog ang nalason dahil sa digmaan. Hindi niya namalayang bahagi rin pala siya ng pagkawasak na iyon. Ilang diwata pa ang natitira? Tanong niya. Tumingin si Amara sa malayo. Hindi ko alam. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa loob ng kubo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gabriel ang tunay na kalungkutan sa likod ng maamong mukha ng diwata. Hindi lamang ito nilalang ng kagubatan. Isa rin itong nilalang na nawalan. Biglang may malakas na ihip ng hangin sa labas. Kasunod noon ay tila may mahinang pag-ungol na nanggaling sa di kalayuan. Mabilis na napalingon si Amara sa pinto. Nanigas ang kanyang mukha. Ano iyon? Tanong ni Gabriel. Hindi agad sumagot ang diwata. Ilang sandali itong nakinig bago mabilis na lumapit sa dingding at kumuha ng isang sibat na yari sa makintab na kahoy. Manatili ka rito. Kaagad na bumangon si Gabriel kahit masakit pa ang katawan. May panganib ba? Minsan, mahina nitong sabi, may mga nilalang na gumagala rito kapag nakakaramdam sila ng dugo. Napakunot noo si Gabriel. Anong nilalang? Ngunit hindi na sumagot si Amara. Mabilis itong lumabas ng kubo. Naiwan si Gabriel na puno ng kaba. Pagkaraan ng ilang sandali, muli niyang narinig ang kakaibang tunog sa labas. Parang malalaking paa na dumadagundong sa lupa. May kasabay ding mababang ungol na tila mula sa mabangis na hayop. Hindi niya napigilang mapabangon. Bilang sundalo,
Likas sa kanya ang humarap sa panganib. Kahit mahina pa ang katawan, dahan-dahan siyang lumabas ng kubo. At agad siyang napahinto. Sa gitna ng kagubatan ay naroon si Amara, nakatayo habang mahigpit na hawak ang sibat. Sa kanyang harapan ay isang dambuhalang nilalang. Mistulang pinaghalong lobo at mabangis na usa ang anyo nito. Maitim ang balahibo at kulay pula ang mga mata. Mahahaba ang mga sungay nito habang lumalabas ang matutulis nitong pangil. Hindi pa nakakakita si Gabriel ng ganoong nilalang kailanman. Unti-unting umatras si Amara habang nakatitig dito. "Umalis ka rito," mariin nitong sabi sa nilalang. Ngunit lalo lamang umungol ang halimaw. Bigla itong sumugod. "Amara!" sigaw ni Gabriel. Agad niyang kinuha ang isang kahoy na nakahandusay malapit sa kubo at pilit na tumakbo papunta sa diwata. Ngunit bago pa niya marating ang nilalang, biglang kumislap ang paligid. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang nagmula sa katawan ni Amara. Huminto ang mabangis na nilalang. Unti-unting nagningning ang mga pakpak ng diwata habang umiikot sa paligid niya ang maliliit na sinag ng liwanag. At sa loob ng ilang segundo, tila natakot ang halimaw. Mabilis itong umatras bago tuluyang tumakbo palayo sa makapal na kagubatan. Unti-unting naglaho ang gintong liwanag. Tahimik na napatitig si Gabriel kay Amara. Ngayon lamang niya tunay na nakita ang kapangyarihan ng diwata. Ngunit sa halip na paghanga, may kakaibang takot siyang naramdaman. Hindi dahil nais siyang saktan ni Amara, kundi dahil ngayon niya napagtanto na ang nilalang na nagligtas sa kanya ay hindi simpleng diwata lamang. May taglay itong kapangyarihang hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Huminga ng malalim si Amara bago siya nilingon. "Hindi ka dapat lumabas." "Anong klaseng nilalang iyon?" tanong ni Gabriel. Tahimik na yumuko ang diwata. "Isa sa mga bantay ng dilim." Bantay ng dilim? May mga bagay sa kagubatang ito na matagal nang hindi dapat nagigising. Unti-unting lumamig ang hangin sa paligid. At habang nakatitig si Gabriel sa madilim na bahagi ng kagubatan, kung saan nawala ang halimaw, pakiramdam niya ay may mas malaking panganib na paparating. Isang panganib na unti-unting gumigising sa kailaliman ng gubat ng amihan. Hindi agad nakatulog si Gabriel ng gabing iyon. Tahimik siyang nakaupo sa labas ng kubo habang pinagmamasdan ang malamlam na liwanag ng buwan sa ibabaw ng lawa. Ang malamig na hangin ay marahang dumadampi sa kanyang balat, ngunit hindi nito mapawi ang bigat na nakadagan sa kanyang isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang nilalang na sumugod kay Amara. Ang mapupulang mata nito, ang mababang ungol na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, at higit sa lahat, ang kapangyarihang ipinakita ng diwata. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o humanga. Sa buong buhay niya, nasanay siyang lumaban sa mga tao, mga rebelde, tulisan, at sundalong kaaway. Ngunit ang nasaksihan niya kanina
ay higit pa sa anumang naiintindihan ng ordinaryong mundo. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang sariling mga kamay. Ilang buwan na siyang nakikipagdigma. Marami na siyang napatay. Marami na rin siyang nakitang namatay. Ngunit ngayon lamang niya naramdaman na may mas malalim pang laban na umiiral sa likod ng mundong kilala ng tao. Mula sa di kalayuan ay narinig niya ang mahinang yabag. Paglingon niya ay nakita niya si Amara na dahan-dahang lumalapit. Nakasuot ito ng puting kasuotan habang ang mahaba nitong buhok ay sumasabay sa ihip ng hangin. Tahimik itong naupo sa tabi niya. Pareho silang ilang sandaling hindi nagsalita. Hindi ka pa natutulog, saad ng diwata. Bahagyang ngumiti si Gabriel. Marami akong iniisip. Tumingin si Amara sa lawa. Natakot ka? Hindi iyon tanong. Alam nitong totoo iyon. Hindi na nagsinungaling si Gabriel. Oo. Tahimik na tumango ang diwata. Karaniwan lang iyon. Napatingin si Gabriel sa kanya. Bakit parang hindi ka nagulat na may ganoong nilalang dito? Dahil matagal ko na silang kilala. Naramdaman ni Gabriel ang bigat sa tinig nito. Ano ba talaga sila? Huminga ng malalim si Amara bago nagsalita. Noong unang panahon, payapa ang kagubatang ito. Lahat ng nilalang ay namumuhay ng maayos kasama ng kalikasan. Tumingin siya sa malayo habang nagpapatuloy. Ngunit nang magsimulang magdala ng digmaan ang tao sa mga kabundukan, may nagbago. Unti-unting lumamig ang hangin sa paligid nila. Ang galit, takot, poot, lahat ng negatibong damdamin ng tao ay nagsimulang kumalat sa kagubatan. Napakunot noo si Gabriel. Paano mangyayari iyon? Dahil buhay ang kagubatan, sagot ni Amara. Nararamdaman nito ang puso ng mga taong pumapasok dito. Napayuko si Gabriel. Naalala niya ang mga lugar na dinaanan ng kanilang hukbo, mga baryong puno ng iyakan, apoy at dugo. Kung totoo ang sinasabi ni Amara, baka bahagi rin siya ng dahilan kung bakit nagising ang mga nilalang na iyon. Unti-unting nabuo ang mga bantay ng dilim, pagpapatuloy ng diwata. Mga nilalang na isinilang mula sa galit at takot. Tahimik na nakinig si Gabriel. Dati silang natutulog sa kailaliman ng kagubatan, sabi pa ni Amara. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, nagsimula silang gumising. Bakit? Hindi agad sumagot si Amara. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Gabriel ang bahagyang pag-alala sa mga mata nito. May isang bagay na naghahanap sa akin. Napatitig siya rito. Sino? Tahimik na yumuko ang diwata. Hindi ko pa kayang sabihin. Muling bumalot ang katahimikan sa pagitan nila. Sa di kalayuan ay maririnig ang banayad na pagaspas ng mga dahon. Ang lawa ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan na parang salamin. Ngunit sa kabila ng payapang tanawin, may mabigat na pakiramdam na unti-unting sumisikip sa dibdib ni Gabriel.
may panganib na papalapit. At pakiramdam niya ay konektado iyon kay Amara. "Bakit ka nag-iisa rito?" tanong niya pagkaraan. Bahagyang natigilan ang diwata. Matagal bago ito nakasagot. "Noong bata pa ako," mahina nitong sabi. "Marami pa kami rito." Tahimik siyang nakinig. "May sarili kaming tahanan sa pinakaloob ng kagubatan. Doon kami namumuhay ng tahimik." Napansin ni Gabriel na nanginginig ng bahagya ang tinig nito. Ngunit isang gabi, dumating ang mga tao. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Gabriel. May dala silang apoy. Napayuko si Amara habang pinipigilan ang sakit sa kanyang alaala. Sinunog nila ang kagubatan. Hinanap nila kami. Hindi na nakapagsalita si Gabriel. Parang may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Bilang sundalo, alam niyang maraming opisyal ang nagpapasunog ng kagubatan upang mapalayas ang mga kalaban. Ilang beses na rin siyang nakasama sa ganoong operasyon. Hindi niya alam kung isa siya sa mga taong sumira sa mundo ni Amara. Marami ang namatay, bulong ng diwata, kabilang ang aking pamilya. Nanigas si Gabriel. Hindi niya inaasahang maririnig iyon. Tahimik lamang na tumingin si Amara sa lawa habang pinupunasan ang luhang dahan-dahang bumagsak sa kanyang pisngi. At mula noon, mahinahon nitong sabi, "Ako na lamang ang naiwan dito." Hindi malaman ni Gabriel kung ano ang sasabihin. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng hiya sa pagiging sundalo. Marami siyang ipinaglaban sa ngalan ng bayan. Ngunit ilang inosenteng buhay kaya ang nadamay sa mga labanang iyon. Dahan-dahan siyang tumingin kay Amara. "Pasensya ka na." Bahagyang napalingon ang diwata sa kanya. "Hindi ikaw ang gumawa noon, pero isa akong sundalo." Tahimik na ngumiti si Amara, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi lahat ng may armas ay masama. Napabuntong hininga si Gabriel. "Hindi ko na alam." Unti-unting dumilim ang ekspresyon ng diwata. "May kabutihan ka pa sa puso mo. Paano mo nasasabi?" Tiningnan siya ni Amara ng diretso sa mga mata. "Dahil inilagay mo ang sarili mo sa panganib kanina para iligtas ako." Hindi agad nakasagot si Gabriel. Sa totoo lang, hindi niya rin alam kung bakit niya ginawa iyon. Siguro dahil matapos ang matagal na panahon, may isang nilalang na muling nagpakita sa kanya ng kabaitan. At ayaw niyang mawala iyon. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Malamig. Napakalamig. Unti-unting nawala ang mahinang tunog ng mga insekto sa paligid. Pati ang lawa ay tila tumigil sa paggalaw. Agad na tumayo si Amara. Nanigas ang kanyang mukha habang nakatingin sa madilim na bahagi ng kagubatan. "May problema ba?" tanong ni Gabriel habang mabilis ding tumatayo. Hindi sumagot ang diwata. Unti-unti nitong hinigpitan ang hawak sa suot nitong kwintas na yari sa pilak. At pagkatapos ay narinig nila iyon. Isang mahinang bulong.
Hindi malinaw ang mga salita, ngunit sapat upang magdulot ng matinding takot. Parang maraming tinig na sabay-sabay nagsasalita mula sa kadiliman. Napaatras si Gabriel habang lumalamig ang kanyang batok. Mula sa pagitan ng mga puno ay unti-unting lumitaw ang makapal na itim na usok. At sa gitna noon ay may dalawang mapupulang matang dahan-dahang bumukas. Mas malaki, mas mabigat ang presensya, mas nakakatakot kaysa nilalang na nakita nila kanina. Bahagyang namutla si Amara. Huli na, mahina nitong bulong. Ano iyon? Tanong ni Gabriel. Ngunit bago pa makasagot ang diwata, biglang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang isang malalim at mabagsik na tinig. Natagpuan na kita, huling diwata ng amihan. Parang nanigas ang buong kagubatan matapos marinig ang tinig mula sa kadiliman. Ang malamig na hangin ay tila naging mas mabigat. Ang mga dahon sa paligid ay tumigil sa paggalaw habang ang lawa ay unti-unting nawalan ng kislap. Mahigpit na napahawak si Gabriel sa kahoy na malapit sa kanya habang nakatitig sa dalawang mapupulang matang lumulutang sa gitna ng maitim na usok. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Parang may mabigat na puwersang dumidiin sa kanyang dibdib. Si Amara naman ay hindi gumagalaw. Tahimik itong nakatayo habang mariing hawak ang pilak nitong kwintas. Ngunit kahit pilit nitong itinatago, nakita ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Kilala mo ba iyon? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang diwata. Siya ang dahilan kung bakit nagigising ang mga bantay ng dilim. Muling umugong ang mababang tinig mula sa kagubatan. Matagal kitang hinanap. Unti-unting lumawak ang itim na usok sa pagitan ng mga puno. Ang mga damo ay nagsimulang matuyo habang gumagapang ang kadiliman sa lupa. Napaatras si Gabriel. Anong klaseng nilalang iyan? Huminga ng malalim si Amara bago sumagot. Isa siyang aninong isinilang mula sa puot ng tao. Naramdaman ni Gabriel ang panlalamig ng kanyang katawan. Unti-unting lumitaw ang hugis ng nilalang mula sa kadiliman. Matangkad ito, halos doble ng isang tao. Ang buong katawan nito ay mistulang binubuo ng maitim na usok at anino. Wala itong malinaw na mukha maliban sa mapupulang matang nagliliyab sa dilim. At sa bawat hakbang nito, tila namamatay ang paligid. Nalalagas ang mga dahon, nangingitim ang damuhan, nawawala ang liwanag ng mga bulaklak sa paligid ng lawa. Lumayo ka rito, bulong ni Amara kay Gabriel. Ngunit hindi siya gumalaw. Ano ang gusto niya sa'yo? Tahimik na nakatitig ang diwata sa nilalang. Ako ang huling bantay ng puso ng kagubatan. Napakunot noo si Gabriel. Anong ibig sabihin noon? Bago pa makasagot si Amara, ay muling nagsalita ang nilalang. Kapag nakuha ko ang kanyang kapangyarihan, tuluyan nang babagsak ang kagubatang ito. Unti-unting nagningning ang mga pakpak ni Amara. Kasabay noon ay kumalat ang gintong liwanag sa paligid nila. Bahagyang umatras ang maitim na usok
ngunit hindi tuluyang nawala. Hindi kita hahayaang makuha ito, mariing sabi ng diwata. Tumawa ang nilalang, isang malamig at nakakakilabot na tawa. Mahina ka na. Biglang lumitaw mula sa likod ng nilalang ang tatlong mababangis na halimaw. Mga nilikhang kahawig ng nakita nila noong nakaraang gabi, ngunit mas malalaki at mas mabangis. Nagliyab ang kanilang mapupulang mata habang unti-unti silang lumalapit. Agad na tumayo si Gabriel sa harap ni Amara. Kaya ko pang lumaban. Hindi mo sila kayang sugatan, sabi ng diwata. Hindi ibig sabihin noon na pababayaan na lang kita. Sandaling natahimik si Amara habang nakatitig sa likod ni Gabriel. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang pag-iisa, ngayon lamang may taong kusang tumayong handang protektahan siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay biglang sumugod ang mga nilalang. Mabilis na itinulak ni Gabriel si Amara palayo habang inihampas ang hawak niyang kahoy sa unang halimaw. Malakas ang pagkakatama, ngunit tila walang epekto. Agad na umungol ang nilalang at tinamaan siya sa balikat gamit ang matalim nitong kuko. Napahandusay si Gabriel sa lupa. "Gabriel!" sigaw ni Amara. Bago pa muling makalapit ang halimaw, ay biglang sumiklab ang napakalakas na gintong liwanag mula sa katawan ng diwata. Umihip ang malakas na hangin sa buong kagubatan. Unti-unting lumutang si Amara sa ere habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Ang mga pakpak niya ay naging tila purong sinag ng buwan. At pagkatapos isang bugso ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napaatras ang mga halimaw habang sumisigaw sa sakit. Unti-unting natunaw ang kanilang mga katawan hanggang sa maging abo. Ngunit hindi natinag ang nilalang na anino. Nanatili itong nakatayo sa gitna ng kadiliman. At iyan na lamang ba ang natitira sa kapangyarihan ng mga diwata? Malamig nitong sabi. Humihingal na bumaba si Amara sa lupa. Halatang nanghina siya matapos gamitin ang kapangyarihan. Napansin iyon ni Gabriel. "Atubili kang lumaban," sabi ng nilalang, "dahil alam mong bawat paggamit mo ng liwanag ay nagpapahina sa iyo." Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. "Ano?" Tahimik na napayuko si Amara. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Gabriel habang naiintindihan niya ang ibig sabihin noon. Kaya pala tila pagod na pagod ang diwata matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan. Unti-unti pala siyang nauubos. Kapag tuluyan kang nanghina, pagpapatuloy ng anino, akin na ang puso ng amihan. Biglang nagningning ang kwintas ni Amara. At sa unang pagkakataon ay napansin iyon ni Gabriel. Sa gitna ng pilak na kwintas ay may maliit na kristal na kulay ginto. Sa loob nito ay tila may umiikot na liwanag. Iyon ang tinutukoy ng nilalang. "Tumakas ka na," mahina ngunit mariing sabi ni Amara kay Gabriel. "Ano? Hindi ito laban ng tao. Hindi kita iiwan." Bahagyang napapikit ang diwata. "Kapag nanatili ka rito, mamamatay ka." Huminga ng malalim si Gabriel habang pinipigilan ang sakit sa kanyang sugat. Marami na siyang beses tumakbo mula sa digmaan.
Marami na rin siyang beses nakakita ng mga taong iniiwan upang mailigtas ang sarili. Ngunit ngayong gabi, ayaw na niyang gawin iyon muli. Dahan-dahan siyang tumayo kahit nanginginig ang katawan. At kung tumakbo ako? Tanong niya. Habang ikaw ang naiiwan, tahimik na napatitig si Amara sa kanya. Sa loob ng maraming taon ng kanyang pag-iisa, wala ni isang taong nagtanong niyan para sa kanya. Biglang umugong ang lupa. Unti-unting lumawak ang itim na usok habang dumarami ang mapupulang matang lumilitaw sa dilim ng kagubatan. Hindi lamang isa, hindi lamang tatlo. 12-dosenang mga mata ang unti-unting nagliliyab sa paligid nila. Napahigpit ang hawak ni Gabriel sa kahoy. Hindi tayo mananalo rito, bulong niya. Tahimik na tumingin si Amara sa malayong bahagi ng kagubatan. May lungkot sa kanyang mga mata. At alam kong darating din ang gabing ito. Unti-unti niyang hinubad ang kanyang kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Ano ang ginagawa mo? Ngunit bago pa siya makalapit ay biglang inilagay ni Amara ang kwintas sa kanyang palad. Mainit iyon. Parang buhay. Pakinggan mo akong mabuti. Mahina nitong sabi habang nanginginig ang kanyang tinig. Kapag may nangyari sa akin, kailangan mong dalhin ito sa puno ng liwanag. Ano? Hindi. Makinig ka. Ngayon lamang narinig ni Gabriel ang takot sa tinig ng diwata. Kapag nakuha nila ito, mamamatay ang buong kagubatan. Mahigpit na napahawak si Gabriel sa kwintas. Hindi ko maintindihan at wala ng oras para magpaliwanag. Biglang sumiklab ang mas matinding kadiliman sa paligid. Kasabay noon ay unti-unting naglaho ang gintong liwanag ng lawa. Ngumiti ng bahagya si Amara. Isang malungkot na ngiti. At salamat, napatigil si Gabriel. Para saan? Tiningnan siya ng diwata ng diretso sa mga mata. Dahil pinaalala mo sa akin na hindi lahat ng tao ay puno ng kadiliman. At pagkatapos noon, biglang itinulak siya ni Amara palayo gamit ang kanyang kapangyarihan. Napahandusay si Gabriel sa damuhan habang tinatangay siya ng malakas na hangin papalayo sa lawa. At tumakbo ka, sigaw ng diwata. Kasabay noon ay isang nakakasilaw na pagsabog ng gintong liwanag ang bumalot sa buong kagubatan. Malakas na bumagsak si Gabriel sa malamig na damuhan matapos siyang itulak ng kapangyarihan ni Amara. Ilang ulit siyang gumulong sa lupa bago tuluyang tumigil sa paanan ng isang malaking puno. Nanlalabo ang kanyang paningin habang umaalingaungaw pa rin sa buong kagubatan ang matinding pagsabog ng liwanag. Unti-unti siyang napabangon at agad siyang napalingon sa direksyon ng lawa. Mula roon ay makikita ang nakakasilaw na gintong sinag na tila umaabot hanggang kalangitan. Ang mga puno ay marahas na umiindayog habang ang hangin ay umiikot na parang bagyo. Amara, mabilis siyang tumayo kahit sumisigaw sa sakit ang kanyang sugat. Hindi niya kayang iwan ang diwata. Ngunit bago pa siya makatakbo pabalik, ay biglang kumalat sa paligid ang maitim na usok.
Kasabay noon ay narinig niya ang malalakas na ungol ng mga nilalang mula sa kadiliman. Palapit ang mga ito. Napahigpit ang hawak niya sa gintong kwintas. Mainit iyon sa kanyang palad. Parang may tibok ng pusong unti-unting bumibilis. Naalala niya ang sinabi ni Amara. Kapag nakuha nila ito, mamamatay ang buong kagubatan. Mariing ipinikit ni Gabriel ang kanyang mga mata. Bilang sundalo, maraming beses na siyang kinailangang mamili sa pagitan ng damdamin at tungkulin. At ngayon, muli na naman siyang inilalagay ng kapalaran sa ganoong sitwasyon. Kung babalik siya kay Amara, maaaring pareho silang mamatay. Kung tatakas siya, baka may pagkakataon pa upang mailigtas ang kagubatan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo. Mahirap ang bawat hakbang. Sugatan pa rin ang kanyang katawan habang ang makapal na kagubatan ay tila lalong dumidilim habang lumalalim ang gabi. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang balat habang pilit niyang tinatahak ang daan palayo sa lawa. Ngunit hindi nawawala ang mga tunog sa kanyang likuran. Mga yabag, mga ungol, mga nilalang na sumusunod sa kanya. Paminsan-minsan ay nakikita niya ang mapupulang matang lumilitaw sa pagitan ng mga puno. Hindi siya huminto. Mahigpit niyang hawak ang kwintas habang patuloy na tumatakbo sa gitna ng dilim. Maya-maya ay napansin niyang unti-unting umiinit ang kristal sa kanyang palad. At pagkatapos biglang nagliwanag ang paligid niya. Napahinto si Gabriel. Sa kanyang harapan ay may manipis na gintong sinag na tila bumubuo ng isang landas sa gitna ng kagubatan. Parang may gumagabay sa kanya. Nag-aalangan siyang tumingin sa paligid bago muling naglakad. Habang sinusundan niya ang liwanag, napansin niyang unti-unting nawawala ang maiitim na usok sa paligid. Ang malamig na hangin ay napalitan ng banayad na simoy habang ang mga puno ay tila muling nabubuhay. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Amara. Hindi niya alam kung buhay pa ba ito. At sa bawat sandaling lumilipas, lalo siyang kinakain ng konsensya. Biglang may mahinang tinig siyang narinig. Gabriel! Agad siyang napalingon. Walang tao. Puro puno lamang at hamog. Ngunit malinaw niyang narinig ang boses. Boses ni Amara. Magpatuloy ka. Napahigpit ang kanyang panga. Hindi kita dapat iniwan, bulong niya. Ngunit walang sumagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang bahagi ng kagubatan na tila hindi pa naaabot ng kadiliman. May maliliit na ilaw na lumilipad sa paligid na parang mga alitap-tap. Ang damuhan ay kulay esmeralda, habang ang hangin ay may dalang kakaibang bango ng bulaklak. Sa gitna ng lugar ay naroon ang isang napakalaking puno. Mas malaki iyon kaysa anumang punong nakita niya sa buong buhay niya. Ang katawan nito ay kulay pilak, habang ang mga dahon ay kumikislap na parang ginto sa ilalim ng buwan.
Napahinto si Gabriel. Biglang nagningning ang kwintas sa kanya kamay. Unti-unting lumutang ang gintong kristal bago ito humiwalay sa pilak na kadena. At saka ito, dahan-dahang lumipad patungo sa puno. Napatitig lamang si Gabriel habang ang kristal ay unti-unting pumaloob sa katawan ng napakalaking puno. Kasabay noon ay biglang kumalat ang gintong liwanag sa buong paligid. Umiihip ang malakas ngunit mainit na hangin habang ang lupa ay bahagyang yumanig. At pagkatapos ay narinig niya ang isang tinig. Isang tao. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Hindi iyon boses ni Amara. Mas malalim iyon, mas matanda. Parang tinig na nanggagaling mismo sa kagubatan. Bakit dala mo ang puso ng amihan? Dahan-dahang napaatras si Gabriel habang lumilingon sa paligid. Sinong nagsasalita? Unti-unting lumiwanag ang puno at mula sa katawan nito ay dahan-dahang lumitaw ang anyo ng isang matandang babae. Mahaba ang buhok nitong kulay pilak habang ang kanyang balat ay tila yari sa kahoy at liwanag. Ang kanyang mga mata ay kulay gintong kumikislap tulad ng mga bituin. Napuno ng takot at pagkamangha si Gabriel. Isa ka ring diwata? Tahimik siyang tiningnan ng matanda. Ako ang tagapag-ingat ng amihan. Napayuko si Gabriel habang pilit inaayos ang kanyang paghinga. Pinadala ako rito ni Amara. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. At nasaan siya? Hindi agad nakasagot si Gabriel. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Siya ay... Biglang umugong ang buong kagubatan. Kasabay noon ay isang nakakakilabot na sigaw ang umaling-aungaw mula sa malayo. Parang sigaw ng matinding sakit. At agad na namutla ang mukha ng matandang diwata. Hindi! Nanigas si Gabriel. Kilalang kilala niya ang tinig na iyon, si Amara. Biglang kumalat ang maitim na usok sa malayong bahagi ng kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang matuyo, habang ang gintong liwanag ng paligid ay unti-unting humihina. Naramdaman ni Gabriel ang matinding kaba. Ano ang nangyayari? Tahimik na napapikit ang matandang diwata. Nasira na ang selyo. Unti-unting lumamig ang paligid. Malaya na siya. Napakunot-no si Gabriel. Sino? Dahan-dahang iminulat ng matandang diwata ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Gabriel ang takot sa mukha ng isang nilalang na tila mas matanda pa kaysa kagubatan mismo. Ang hari ng kadiliman. Parang tumigil ang paghinga ni Gabriel matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang hari ng kadiliman. Hindi niya alam kung ano talaga ang nilalang na iyon. Ngunit sapat na ang takot sa mukha ng matandang diwata upang maunawaan niyang hindi ordinaryong panganib ang nagising sa kagubatan. Unti-unting umiihip ang malamig na hangin sa paligid ng napakalaking puno. Ang gintong liwanag ng mga dahon nito ay tila humihina habang ang maitim na usok ay patuloy na gumagapang mula sa malayong bahagi ng kagubatan.
Tahimik na napatingin si Gabriel sa direksyon kung saan nanggaling ang sigaw ni Amara. Mahigpit na sumikip ang kanyang dibdib. Buhay pa ba siya? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang matandang diwata. Ngunit nakita ni Gabriel ang lungkot sa mga mata nito. At tubili niyang ginamit ang kapangyarihan ng puso ng amihan. Mahina nitong sabi. Ibig sabihin, desperado na siya. Hindi mapakali si Gabriel. Ano ba talaga ang hari ng kadiliman? Dahan-dahang lumapit ang matandang diwata sa puno habang marahang hinahaplos ang katawan nito. Matagal na panahon na ang nakalipas simula nito. Bago pa man dumating ang mga tao sa kagubatang ito, may balanse ng umiiral sa mundo. Tahimik na nakinig si Gabriel. May liwanag at may dilim. Unti-unting gumalaw ang mga gintong dahon sa itaas nila habang nagsasalita ang diwata. Hindi masama noon ang dilim. Isa lamang itong bahagi ng kalikasan. Ngunit nang magsimulang mapuno ng kasakiman at galit ang puso ng tao, nagbago ito. Napabuntong hininga si Gabriel. Parang paulit-ulit niyang naririnig na konektado ang digmaan ng tao sa pagkasira ng kagubatan. At mula sa puot na iyon, pagpapatuloy ng diwata, isinilang ang hari ng kadiliman. Unti-unting lumakas ang ihip ng hangin. Isa siyang nilalang na kumakain ng takot, galit at pighati. Napatingin si Gabriel sa maitim na usok sa malayo. At bakit niya gusto si Amara? Tahimik na napapikit ang matandang diwata. Dahil si Amara ang huling tagapagmana ng liwanag ng amihan. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Huling tagapagmana? Tumango ang diwata. Noong sinalakay ng tao ang kagubatan, maraming taon na ang nakalipas, halos lahat ng diwata ay namatay. Unti-unting bumigat ang tinig nito. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang aming tahanan, itinago namin ang puso ng amihan. Napatingin si Gabriel sa puno. Ang kristal? Oo. Tahimik na napahawak si Gabriel sa kanyang dibdib kung saan niya itinago ang pilak na kadena. Ang puso ng amihan, ang pinagmumulan ng liwanag na nagpoprotekta sa kagubatan, sabi ng diwata. Habang ligtas ito, hindi ganap na makakalaya ang hari ng kadiliman. Pero sabi mo, malaya na siya. Unti-unting yumuko ang matandang diwata. Dahil nasira na ang unang selyo, naramdaman ni Gabriel ang panlalamig ng kanyang katawan. Naalala niya ang matinding pagsabog ng liwanag bago siya tumakas mula sa lawa. Ibig sabihin, ginamit ni Amara ang sarili niyang kapangyarihan para pigilan siya, bulong niya. Tahimik na tumango ang diwata. At malamang ay nag-iisa na siyang lumalaban ngayon. Biglang may kung anong sumiklab sa dibdib ni Gabriel. Pagkakasala, takot, at matinding pagnanais na bumalik. Hindi niya dapat iniwan si Amara. Kailangan natin siyang tulungan. Agad siyang tumalikod upang umalis. Ngunit mabilis na nagsalita ang matandang diwata.
Kapag bumalik ka ngayon, mamamatay ka. Huminto si Gabriel. Wala akong pakialam. Ngunit may pakialam siya. Nanigas si Gabriel. Tingnan mo ang sarili mo, sabi ng diwata habang nakatitig sa kanyang sugat. Isa ka lamang taong sugatan. Huminga ng mabigat si Gabriel. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Hayaan siyang mamatay? Tahimik na tumingin sa kanya ang matandang diwata. At kung mamatay ka rin, sino ang magdadala ng liwanag? Hindi agad nakasagot si Gabriel. Biglang umugong ang lupa. Kasabay noon ay lumakas ang maitim na usok sa malayo. Ang ilang bahagi ng kagubatan ay nagsimulang mamatay. Ang mga dahon ay nalalagas habang ang damuhan ay unti-unting nangingitim. Naramdaman ni Gabriel ang mabigat na presensyang papalapit. Hindi na siya magtatagal, bulong ng diwata. Napapikit si Gabriel habang mahigpit na kinukuyom ang kanyang kamao. Ayaw niyang mawalan muli ng taong mahalaga sa kanya. Noong digmaan, marami siyang kasamahan na hindi niya nailigtas. Hanggang ngayon ay dala pa rin niya ang kanilang mga mukha sa kanyang alaala. At ngayon, isang diwata naman ang unti-unting nawawala dahil sa kanya. Biglang nagningning ang napakalaking puno. Napalingon si Gabriel. Mula sa katawan ng puno ay may lumabas na isang mahabang espada. Hindi iyon ordinaryong sandata. Ang talim nito ay kulay pilak habang may manipis na gintong liwanag na dumadaloy sa kabuuan nito. Tahimik na lumapit ang matandang diwata at hinawakan ang espada. Matagal nang walang taong humawak nito. Dahan-dahan niya iyong iniabot kay Gabriel. Ano ito? Ang sandata ng amihan. Nag-aalangan siyang tumingin dito. Hindi ako karapat-dapat sa bagay na iyan. Hindi ang kapangyarihan ang dahilan kung bakit kita pinili. Napakunot noo si Gabriel. Ako? Tumango ang diwata. Pinili ka ng puso ng amihan. Hindi niya maintindihan. Ako ay isang sundalo lamang. At marahil iyon mismo ang dahilan. Tahimik na pinagmasdan siya ng matandang diwata. Marami ka nang nakita sa digmaan. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Gabriel. Marami ka nang nasaktan. Napayuko siya. At marami ka ring pinagsisisihan. Mahigpit niyang napikit ang kanyang mga mata. Lahat ng alaala ng digmaan ay muling bumalik sa kanyang isip. Mga taong umiiyak, mga baryong nasusunog, mga kasamahang namamatay sa kanyang harapan. Ngunit sa kabila ng lahat, pagpapatuloy ng diwata, pinili mo pa ring protektahan si Amara. Dahan-dahang napatingin si Gabriel sa espada. Ang tunay na liwanag, sabi ng diwata, ay hindi nagmumula sa perpektong tao. Tahimik na nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot niya ang sandata. At nang mahawakan niya ito, biglang kumalat ang gintong liwanag sa buong paligid. Nanlaki ang kanyang mga mata habang may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Unti-unting nawala ang bigat ng kanyang pagod habang ang sugat sa kanyang tagiliran ay tila nagsisimulang maghilom.
At sa loob ng ilang segundo, may nakita siyang mga larawan sa kanyang isip. Isang sinaunang kagubatan. Mga diwata. Apoy. Mga taong may dalang sandata. At sa gitna ng lahat isang batang diwata na umiiyak habang yakap ang isang maliit na gintong kristal. Si Amara. Biglang naputol ang mga larawan. Napaatras si Gabriel habang hinihingal. Ano iyon? Mga alaala ng amihan, sagot ng matandang diwata. Tahimik siyang napatingin sa espada. Pakiramdam niya ay may koneksyon na siyang hindi maipaliwanag sa kagubatan. Biglang umugong muli ang lupa. Mas malakas ngayon. Kasabay noon ay isang nakakakilabot na sigaw ang muling umaling-aungaw sa buong kagubatan. At sa pagkakataong ito, hindi iyon sigaw ng galit, kundi sigaw ng matinding sakit. Nanigas si Gabriel. Amara, tahimik na napapikit ang matandang diwata. Kapag bumagsak siya, mahina nitong sabi, tuluyan ng magigising ang hari ng kadiliman. Dahan-dahang hinigpitan ni Gabriel ang hawak sa espada. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muli siyang handang lumaban. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Gabriel. Mahigpit niyang hawak ang sandata ng amihan habang mabilis na tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Ang gintong liwanag ng espada ay bahagyang tumatanglaw sa madilim na daan habang ang malamig na hangin ay patuloy na umiihip sa paligid niya. Ngunit iba na ngayon ang pakiramdam ng kagubatan. Kanina lamang ay buhay ang bawat puno at halaman. Ngayon, marami sa mga dahon ang nangingitim habang ang damuhan ay unti-unting nalalanta. Ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng nabubulok na kahoy. Parang unti-unting namamatay ang buong kagubatan. Mabilis ang tibok ng puso ni Gabriel habang pilit niyang binabalikan ang daang dinaanan niya kanina. Ngunit habang papalapit siya sa lawa, lalo niyang nararamdaman ang mabigat na presensyang nakapaligid sa lugar. Parang may isang napakalaking nilalang na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Biglang may mahinang bulong na dumaan sa hangin. Gabriel, napahinto siya. Boses iyon ni Amara. Mahina, pagod, ngunit buhay. Agad siyang nagpatuloy sa pagtakbo. Habang lumalalim siya sa kagubatan, ay lalo ring lumalakas ang maitim na usok sa paligid. May mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno habang maririnig ang mahinang ungol ng mga bantay ng dilim. Ngunit sa tuwing lumalapit ang mga ito kay Gabriel, nagliliwanag ang sandata ng amihan. At agad umatras ang mga nilalang. Napatingin siya sa espada. Pakiramdam niya ay buhay ito. Parang ginagabayan siya. Maya-maya ay narating niya ang isang bahagi ng kagubatan na lubos ng winasak ng kadiliman. Nangingitim ang lupa. Patay ang mga puno. At ang lawaang dating malinaw at kumikislap na lawa ay naging kulay abo. Parang nawalan na ito ng buhay. Nanigas si Gabriel habang unti-unti siyang lumalapit. Sa gitna ng lugar ay nakaluhod si Amara, humihingal.
Maraming sugat ang kanyang katawan habang ang puti niyang kasuotan ay nabahiran ng dugo at abo. Mahina na ring nagliliwanag ang kanyang mga pakpak at sa kanyang harapan nakatayo ang hari ng kadiliman. Mas malinaw na itong nakikita ngayon ni Gabriel. Napakalaki ng katawan nito habang ang maitim na usok ay paikot na gumagalaw sa paligid niya na parang buhay. Ang mga mata nitong kulay pula ay tila nagliliyab sa puot. At sa bawat paghinga nito, mas lalong kumakalat ang kadiliman sa kagubatan. "Amara!" sigaw ni Gabriel. Agad na palingon ang diwata. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita siya. "Bakit ka bumalik?" Hindi sumagot si Gabriel. Mabilis siyang tumayo sa harap ni Amara habang mahigpit na hawak ang espada. Tahimik na pinagmasdan siya ng hari ng kadiliman. At bumalik nga ang tao. Mabigat ang tinig nito, parang dagundong ng kulog sa gabi. "Hindi mo ba naiintindihan?" Patuloy nito. "Hindi ito laban na kaya mong baguhin." Huminga ng malalim si Gabriel habang pilit pinapakalma ang sarili. "Hindi ko man kayo maintindihan," sabi niya, "pero hindi ko hahayaang kunin mo siya." Biglang tumawa ang hari ng kadiliman. At kasabay noon ay umugong ang buong paligid. Isa ka lamang hamak na tao. Unti-unting gumalaw ang maitim na usok sa paligid ng nilalang bago ito naging 12 matutulis na anino na sabay-sabay sumugod kay Gabriel. Agad niyang itinaas ang espada. At sa unang pagkakataon sumiklab ang napakalakas na gintong liwanag mula sa sandata ng amihan. Parang araw na sumabog sa gitna ng gabi. Napaatras ang mga anino habang sumisigaw sa sakit. Ang ilan ay tuluyang naglaho sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Hindi niya inaasahang ganoon kalakas ang kapangyarihan ng espada. Maging si Amara ay napatitig sa kanya. "Pinili ka nga nito." Huminga ng mabigat ang hari ng kadiliman. At sa unang pagkakataon, tila nakaramdam ito ng galit. Hindi dapat mapasakamay ng tao ang liwanag na iyon. Biglang naglaho ang katawan nito. Nanigas si Gabriel. At sa isang iglap ay biglang lumitaw ang nilalang sa kanyang harapan. Napakalakas ng suntok na tumama sa kanyang dibdib. Tumilapon siya sa lupa habang halos mawalan ng hininga. "Gabriel!" sigaw ni Amara. Pilitan siyang bumangon habang masakit ang buong katawan. Napakabilis ng nilalang. Muling sumugod ang hari ng kadiliman ngunit bago pa ito makalapit ay biglang lumitaw si Amara sa pagitan nila. Sumiklab ang gintong liwanag mula sa kanyang mga pakpak. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman. Umaling-aungaw ang malakas na pagsabog sa buong kagubatan. Napaatras pareho sina Amara at ang nilalang. Ngunit halatang nanghihina na ang diwata. Humihingal ito habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Tumigil ka na," malamig na sabi ng hari ng kadiliman. "Hindi mo na kayang protektahan ang kagubatan." Tahimik na tumayo si Amara. "Habang buhay pa ako, hindi kita hahayaang sirain ang amihan." Biglang dumilim ang ekspresyon ng nilalang at iyan ang dahilan kung bakit mamamatay ka.
Kasabay noon ay nagsimulang umikot ang napakalaking maitim na usok sa paligid nito. Unti-unting bumukas ang lupa habang may mga maiitim na ugat na gumagapang palabas. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Hindi niya kailanman nakita ang ganoong kapangyarihan. Parang mismong kagubatan ang nilalamon ng kadiliman. "Amara!" sigaw niya. Ngunit huli na. Biglang sumugod ang mga maiitim na ugat patungo sa diwata. Agad itong nabalot ng kadiliman. Napahiyaw si Amara habang pilit lumalaban, ngunit unti-unting hinihigop ng maitim na usok ang kanyang liwanag. "Hindi!" sigaw ni Gabriel. Mabilis siyang tumakbo habang mahigpit na hawak ang espada. Ngunit habang papalapit siya, ay tila may mabigat na puwersang pumipigil sa kanya. Parang ayaw siyang palapitin ng kadiliman. "Walang saysay ang paglaban mo," sabi ng hari ng kadiliman habang nakatingin kay Gabriel. Ang puso ng tao ay madaling lamunin ng dilim. Biglang nanahimik si Gabriel, at sa loob ng ilang segundo, parang may bumukas na bahagi ng kanyang alaala. Mga mukha ng mga taong namatay sa digmaan, mga inosenteng hindi niya nailigtas, mga apoy, sigawan, dugo. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. "Hindi ka naiiba sa akin, bulong ng nilalang. Marami ka ring kadilimang dala." Napahinto si Gabriel, at sa unang pagkakataon naramdaman niyang tama ang nilalang. Marami siyang pagkakasala. Marami siyang kasalanang hindi kayang burahin ng panahon. Unti-unting humina ang liwanag ng espada sa kanyang kamay. Ngumiti ang hari ng kadiliman. "Ayan, tanggapin mo ang katotohanan." Ngunit biglang may mahinang tinig na umabot kay Gabriel. "Hindi ka masamang tao." Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Amara, kahit nababalot ng kadiliman, nakatingin pa rin ito sa kanya. Mahina, halos mawalan na ng lakas. Ngunit may kabaitan pa rin sa kanyang mga mata. "At alam kong kaya mo pa ring piliin ang liwanag." Parang may kung anong sumiklab sa loob ni Gabriel. Bigla niyang naalala ang unang gabing iniligtas siya ni Amara, noong panahong handa na siyang sumuko sa buhay. Siya ang unang nilalang na muling naniwala sa kanya. At ngayon, hindi niya hahayaang mawala ito. Mahigpit niyang hinawakan ang sandata ng amihan, at hindi rin kita hahayaang mawala, sigaw niya. Kasabay noon ay muling sumabog ang napakalakas na gintong liwanag mula sa espada. Umaling-aungaw sa buong kagubatan ang pagsabog ng gintong liwanag. Napaatras ang maitim na usok habang ang mga ugat ng kadiliman na bumabalot kay Amara ay tila nasusunog sa ilalim ng matinding sinag mula sa sandata ng amihan. Napapikit ang hari ng kadiliman. At sa unang pagkakataon, nakita ni Gabriel ang galit sa mukha ng nilalang. Imposible. Mababa nitong ungol. Patuloy na nagliliwanag ang espada sa kamay ni Gabriel habang ang init nito ay dumadaloy sa kanyang buong katawan. Hindi na niya nararamdaman ang sakit ng kanyang mga sugat. Tanging isang bagay lamang ang malinaw sa kanyang isip.
kailangan niyang iligtas si Amara. Mabilis siyang sumugod. Humampas ang sandata ng amihan sa maiitim na ugat na nakapulupot sa diwata. Kasabay noon ay nagliyab ang gintong liwanag at unti-unting naglaho ang kadiliman na tila abo sa hangin. Napahandusay si Amara sa lupa habang hinihingal. Amara! Agad siyang lumuhod sa tabi nito. Mahina na ang diwata. Halos wala ng liwanag ang kanyang mga pakpak habang ang kanyang balat ay unti-unting namumutla. Ngunit nang makita siya ay bahagya pa rin itong ngumiti. Bumalik ka nga. Napapikit si Gabriel habang pilit pinipigilan ang bigat sa kanyang dibdib. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita iiwan. Bago pa muling makapagsalita si Amara, ay biglang umugong ang buong lawa. Napalingon silang dalawa. Unti-unting lumalaki ang maitim na usok sa paligid ng hari ng kadiliman. Ang lupa ay nagsisimulang mabiyak habang ang mga puno sa paligid ay isa-isang nalalanta. Mas lumalakas ito. Hindi ninyo naiintindihan, umaling-aungaw ang tinig ng nilalang. Hindi kailanman mawawala ang kadiliman sa puso ng tao. Kasabay noon ay biglang sumabog ang napakalaking alon ng itim na enerhiya. Napaatras si Gabriel habang mabilis niyang niyakap si Amara upang protektahan ito. Malakas ang impact ng puwersa. Parang buong bundok ang bumagsak sa kanyang katawan. Ngunit kahit ganoon ay hindi niya binitiwan ang diwata. Humihingal siyang muling tumayo habang mahigpit na hawak ang espada. Tahimik siyang tinitigan ng hari ng kadiliman. Bakit ka lumalaban? Tanong nito. Ang mga tao rin ang sumira sa kagubatang ito. Napahigpit ang panga ni Gabriel. Tama ka. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Amara habang nakatingin sa kanya. Maraming tao ang naging sakim pagpapatuloy niya. Maraming nanakit, maraming sumira. Naalala niya ang mga digmaan. Ang apoy, ang dugo, ang mga inosenteng nadamay. At isa ako roon. Unti-unting lumamig ang hangin sa paligid. Tama ka, muli niyang sabi. Marami akong pagkakamali. Bahagyang ngumiti ang hari ng kadiliman. Kung ganoon, bakit ka pa lumalaban? Tahimik na napatingin si Gabriel kay Amara. At doon niya nakita ang diwata, sugatan, nanghihina, ngunit pilit pa ring lumalaban upang protektahan ang kagubatan. Isang nilalang na maraming dahilan upang kamuhian ang tao, ngunit pinili pa ring magligtas. Dahil may mga taong gustong magbago, mariing sabi ni Gabriel. Unti-unting nagningning muli ang sandata ng amihan. At dahil may mga nilalang tulad niya na patuloy pa ring naniniwala sa kabutihan, biglang umugong ang buong paligid. Parang tumugon ang kagubatan sa kanyang mga salita. Unti-unting nagliwanag ang mga tuyong puno. Ang mga nalalantang damo ay nagsimulang magkaroon muli ng kulay. At mula sa iba't ibang bahagi ng kagubatan ay may maliliit na gintong ilaw na lumipad patungo kay Gabriel. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ang mga espiritu ng amihan. Palakas ng palakas ang liwanag sa paligid ni Gabriel.
Naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Parang may mga tinig na bumubulong sa hangin. Mga tinig ng pag-asa. Mga tinig ng buhay. Biglang nagalit ang hari ng kadiliman. Hindi. Kasabay noon ay sumugod ito kay Gabriel sa napakabilis na bilis. Ngunit hindi na umatras si Gabriel. Mahigpit niyang hinawakan ang espada habang sinalubong ang nilalang. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman. Umaling-aungaw ang napakalakas na pagsabog sa buong kagubatan. Napapikit si Gabriel habang pilit itinutulak ang espada pasulong. Napakalakas ng hari ng kadiliman. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang mga buto sa bigat ng puwersang sumasalubong sa kanya. Hindi mo kayang pigilan ang dilim, sigaw ng nilalang. Ngunit lalo lamang humigpit ang hawak ni Gabriel sa espada. Hindi ko kailangang burahin ang dilim, sigaw niya pabalik. Kailangan ko lang piliin ang liwanag. Kasabay noon ay sumiklab ang pinakamalakas na gintong liwanag na nakita ng kagubatan sa loob ng maraming taon. Napahiyaw ang hari ng kadiliman habang unti-unting napupunit ang maitim nitong katawan. Impossible! Patuloy na lumalakas ang liwanag. At sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang oras. Unti-unting naglaho ang kadiliman sa paligid ng lawa. Nawala ang maiitim na usok. Namatay ang mga ungol ng mga bantay ng dilim. At pagkatapos isang napakalaking pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong kagubatan. Hindi alam ni Gabriel kung gaano katagal siyang nawalan ng malay. Ang huli niyang naalala ay ang nakakasilaw na liwanag at ang malakas na sigaw ng hari ng kadiliman bago tuluyang naglaho ang lahat. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Tahimik ang paligid. Mainit ang simoy ng hangin. Napakurap siya habang unti-unting luminaw ang kanyang paningin. Nasa tabi pa rin siya ng lawa. Ngunit iba na ito ngayon. Ang dating kulay abong tubig ay muli nang naging malinaw. Ang mga puno ay muling nabuhay habang ang mga bulaklak na kumikislap ay muling namukadkad sa paligid. Parang muling huminga ang buong kagubatan. Dahan-dahan siyang napabangon. At agad niyang hinanap si Amara. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya itong nakahiga malapit sa lawa. Mabilis siyang lumapit. Amara! Lumuhod siya sa tabi ng diwata. Tahimik itong nakapikit habang ang mahaba nitong buhok ay nakalatag sa damuhan. Mahina ang kanyang paghinga habang ang mga pakpak niya ay halos wala ng liwanag. Amara, mahigpit na sumikip ang dibdib ni Gabriel. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi ngayon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng diwata. Malamig ito. Pakiusap. Hindi niya namalayang nanginginig na pala ang kanyang tinig. Lumaban ka pa. Tahimik ang paligid. At sa loob ng ilang segundo, walang nangyari. Ngunit pagkatapos mahinang gumalaw ang mga daliri ni Amara. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata ang diwata. Mahina, pagod, ngunit buhay.
At nang makita siya nito, bahagya itong ngumiti. Talo ba natin siya? Napatawa si Gabriel habang halos maiyak sa pagod at saya. Oo. Tahimik na napatingin si Amara sa maliwanag na kalangitan sa ibabaw ng lawa. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naging payapa muli ang kagubatan ng amihan. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang sigla ng kagubatan ng amihan. Ang dating malamig at mabigat na hangin ay napalitan ng sariwang simoy na may dalang amoy ng bagong sibol na damo at bulaklak. Ang lawa ay muling kumikislap sa ilalim ng araw, habang ang mga punong minsang nalanta ay nababalutan na ngayon ng sariwang dahon. Parang muling isinilang ang buong kagubatan. Tahimik na nakaupo si Gabriel sa tabi ng lawa habang pinagmamasdan ang banayad na paggalaw ng tubig. Nakabalot pa rin ang ilang sugat niya, ngunit malaki na ang kanyang ipinagaling. Sa kanyang tabi ay nakahiga ang sandata ng amihan. Hindi na ito kasing liwanag tulad noong gabing nakipaglaban sila sa hari ng kadiliman. Ngunit nananatili pa rin ang manipis nitong gintong kislap. Huminga ng malalim si Gabriel. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, wala siyang naririnig na putok ng baril. Walang sigawan, walang dugo. Tanging katahimikan lamang. At hindi niya inaasahang mamimiss niya ang ganoong pakiramdam. Mula sa likuran niya ay may marahang yabag na narinig. Paglingon niya ay nakita niya si Amara. Dahan-dahan itong naglalakad sa damuhan habang sumasabay sa hangin ang mahaba nitong buhok. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit bumalik na ang liwanag sa kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti si Gabriel. Hindi ka pa rin marunong magpahinga. Napangiti rin ang diwata habang lumalapit. At ikaw? Bahagyang natawa si Gabriel. Siguro pareho tayo. Tahimik na naupo si Amara sa tabi niya. Ilang sandali silang nanatiling walang imik habang pinagmamasdan ang lawa. Ngunit hindi iyon nakakailang na katahimikan. Tahimik lamang na kapayapaan. Salamat, mahina nitong sabi pagkaraan. Napalingon si Gabriel. Para saan? Dahil bumalik ka. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa tubig. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik. Bahagyang ngumiti si Amara. Alam mo, hindi sumagot si Gabriel. Sa totoo lang, alam niya. Sa buong buhay niya bilang sundalo, nasanay siyang mabuhay para lamang sumunod sa utos at lumaban. Ngunit noong makilala niya si Amara, may isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang natutulog ang muling nagising. Ang bahagi niyang marunong pa ring magmalasakit, tahimik na tinitigan siya ng diwata. Malapit ka nang gumaling. Tumango si Gabriel, at kapag tuluyan kang gumaling, aalis ka na. Hindi iyon tanong. Parang matagal nang alam ni Amara ang sagot. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Gabriel. Hindi niya iyon agad na sagot. Dahil sa totoo lang, ilang araw na iyong gumugulo sa kanyang isip. May buhay siyang iniwan sa labas ng kagubatan. May inang naghihintay sa kanya.
May mundong kilala niya bago siya napadpad sa amihan. Ngunit habang tumatagal siya rito, parang unti-unti na rin siyang nagiging bahagi ng lugar na ito. At kung ayoko? Tanong niya pagkaraan. Bahagyang natigilan si Amara. Tao ka, mahina nitong sabi. May sarili kang mundo. At ikaw? Tahimik na ngumiti ang diwata ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Ako ang tagapagbantay ng amihan. Napatingin si Gabriel sa paligid. Hindi ka ba nagsasawang mag-isa rito? Hindi agad sumagot si Amara. Sa halip ay tumingin ito sa malayong bahagi ng kagubatan kung saan tumatama ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga puno. Matagal na akong nag-iisa. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Gabriel. Ngunit ngayon, pagpapatuloy ng diwata, hindi na ganoon kabigat. Tahimik siyang napayuko. Hindi niya inaasahang magiging mahalaga sa kanya ang isang nilalang na minsan niyang inakalang bahagi lamang ng alamat. Biglang may marahang liwanag na lumitaw sa paligid nila. Napalingon si Gabriel. Mula sa hangin ay unti-unting lumitaw ang matandang diwata na tagapag-ingat ng amihan. Ngayon ay mas malinaw na ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng katahimikan. Gumagaling na ang kagubatan, sabi nito. Tumayo si Amara. Dahil nailigtas natin ang puso ng amihan. Tahimik na tumango ang matandang diwata bago tumingin kay Gabriel. At dahil sa kanya, bahagyang nailang si Gabriel. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Hindi. Dahan-dahang lumapit ang matandang diwata sa kanya. Pinili mong lumaban kahit may kadiliman ka ring dinadala. Tahimik siyang napayuko. Hanggang ngayon ay dala pa rin niya ang bigat ng kanyang nakaraan. At iyon, sabi ng diwata, ang tunay na katapangan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay unti-unting gumagaan ang matagal ng pasan ng kanyang puso. Biglang umihip ang malamig, ngunit banayad na hangin sa paligid. Kasabay noon ay may maliliit na gintong liwanag na muling lumipad sa kagubatan. Napangiti si Amara habang pinagmamasdan ang mga iyon. Bumalik na sila. Ano sila? Tanong ni Gabriel. Mga espiritu ng amihan. Tahimik niyang pinanood ang mga mumunting ilaw na sumasayaw sa hangin. At sa unang pagkakataon, patapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng katahimikan sa loob ng kanyang sarili. Ngunit hindi nagtagal ang payapang sandali. Biglang may narinig silang mahinang tunog mula sa malayo, parang tunog ng sungay. Nanigas si Gabriel. Kilalang kilala niya iyon. Senyales iyon ng hukbo. Mabilis siyang tumayo habang nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Unti-unting nawala ang kapayapaan sa kanyang mukha. May mga tao, mahina niyang sabi. Tahimik na napatingin si Amara sa kanya. Muling umaling-aungaw ang tunog ng sungay. Mas malapit na ngayon. Kasabay noon ay may mga ibong biglang lumipad mula sa mga puno habang ang ilang hayop ay nagtakbuhan palayo. Naramdaman ni Gabriel ang panlalamig ng kanyang katawan.
Alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. May paparating na mga sundalo. At kung matagpuan nila ang amihan, posibleng maulit ang trahedyang minsang sumira sa tahanan ng mga diwata. Muling umaling-aungaw sa kagubatan ang tunog ng sungay ng hukbo. Mabigat, malapit, at sapat upang mawala ang katahimikang matagal na muling nabuo sa amihan. Tahimik na nakatayo si Gabriel habang nakatingin sa makapal na bahagi ng kagubatan kung saan nanggagaling ang tunog. Kahit hindi pa niya nakikita ang mga sundalo, alam niyang marami ang mga ito. Kilalang kilala niya ang galaw ng hukbo. At alam din niyang kapag may natagpo ang kakaibang lugar ang mga sundalo, hindi sila basta-bastang aalis. Unti-unting sumikip ang kanyang dibdib. Sa likuran niya ay tahimik na lumapit si Amara. "Mga kasama mo ba sila?" Mahina nitong tanong. Hindi agad nakasagot si Gabriel. Matagal siyang nanatiling nakatingin sa dilim ng kagubatan bago marahang umiling. "Hindi ko alam." Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may kutob siyang konektado iyon sa dati niyang grupo. Posibleng hinahanap pa rin siya ng hukbo matapos siyang mawala sa digmaan. Biglang nagsalita ang matandang tagapag-ingat ng amihan. Kapag nakita nila ang lugar na ito, muling magsisimula ang pagkawasak. Tahimik na napapikit si Gabriel. Alam niyang totoo iyon. Maraming tao ang hindi handang maintindihan ang mga nilalang tulad ni na Amara. Para sa iba, ang mga diwata ay mga bagay na dapat hulihin, gamitin o sirain. At hindi niya hahayaang mangyari iyon muli. Mahigpit niyang hinawakan ang sandata ng amihan. "Ako ang haharap sa kanila." Nanlaki ang mga mata ni Amara. "Hindi mo kailangang gawin iyon." "Kailangan." Tahimik siyang napatingin sa diwata. "Dati akong sundalo," sabi niya. "Alam ko kung paano sila mag-isip." Unti-unting bumigat ang kanyang tinig. "At alam kong hindi sila basta aalis kapag may nakita silang kakaiba rito." Tahimik na yumuko si Amara. Parang bumalik sa kanyang alaala ang trahedyang sumira sa kanilang tahanan noon. Lumapit si Gabriel sa kanya. "Hinding-hindi ko hahayaang maulit iyon." Dahan-dahang napatingin sa kanya ang diwata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Gabriel ang takot sa kanyang mga mata. Hindi para sa sarili nito, kundi para sa kagubatan. Biglang umugong muli ang tunog ng sungay. Mas malapit na. Kasunod noon ay mga yabag. Marami. Napabuntong hininga si Gabriel bago dahan-dahang isinukbit ang espada sa kanyang likuran. At anuman ang mangyari, mahina niyang sabi habang nakatingin kay Amara, "Manatili kayo rito." "Gabriel," ngunit ngumiti lamang siya ng bahagya. Isang ngiting tahimik ngunit matatag. "At huwag kang mag-alala, hindi na ako katulad ng dati." Pagkatapos noon ay nagsimula siyang maglakad palayo. Tahimik lamang siyang pinanood ni Amara habang papalayo ang kanyang anyo sa pagitan ng mga puno. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, natakot siyang muling maiwan mag-isa. Mabigat ang bawat hakbang ni Gabriel habang tinatahak niya ang daan
palabas ng pinakaloob ng amihan. Habang papalapit siya sa hangganan ng kagubatan, ay lalo niyang naririnig ang mga boses ng mga sundalo, mga yabag ng kabayo, kalansing ng mga armas, at maya-maya ay nakita niya sila. Halos 20 sundalo ang nakahimpil sa gilid ng kagubatan. Nakasuot sila ng unipormeng pamilyar kay Gabriel. Kasama niya dati ang ilan sa mga ito, at sa gitna nila ay isang lalaking matangkad na may peklat sa mukha. Kapitan Renato Valdez, dating pinuno ni Gabriel sa hukbo. Nanigas si Gabriel. Hindi niya inaasahang siya mismo ang darating. Biglang napalingon si Renato sa direksyon niya, at agad lumaki ang mga mata nito. Gabriel? Tahimik na lumapit si Gabriel. Makikita sa mukha ng mga sundalo ang pagkabigla. "Akala namin patay ka na," sabi ng isa. Ngunit hindi sumagot si Gabriel. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Renato. Mabilis na lumapit ang kapitan. "Ano ang nangyari sa iyo? Ilang linggo ka naming hinanap." Huminga ng malalim si Gabriel. "Naliligaw ako sa kagubatan." Napansin ni Renato ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. At ano ang nasa loob? Bahagyang sumikip ang dibdib ni Gabriel. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ng kapitan sa likod niya. Parang may hinahanap. Parang may inaasahang mahahanap sa loob ng kagubatan. "Tanging kagubatan lang," sagot niya. Tahimik na tumitig si Renato sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti, ngunit hindi iyon mabuting ngiti. "Gabriel," mahina nitong sabi, "kilala kita." Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. "Hindi ka marunong magsinungaling." Naramdaman ni Gabriel ang pag-iinit ng kanyang batok, at sa kanya napansin. May dalang kakaibang kagamitan ang ilang sundalo, mga bakal na kadena na may nakaukit na simbolo. Nanlaki ng bahagya ang kanyang mga mata, panghuli ng mga nilalang. Unti-unting lumamig ang kanyang dibdib. Kaya totoo nga ang sabi-sabi, bulong ni Renato habang nakatingin sa loob ng kagubatan. May nakatago rito. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. Ngumiti ng mas malalim ang kapitan, "At ibibigay mo sa amin ang daan papasok." Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Gabriel. "No." Bahagyang nagulat ang mga sundalo. Maging si Renato ay natigilan. "Ano? Walang dapat pumasok sa kagubatang ito." Unti-unting nagdilim ang mukha ng kapitan. "Isa kang sundalo ng bayan." Dati, tahimik na bumigat ang paligid. "Gabriel," malamig na sabi ni Renato, "hindi mo naiintindihan kung gaano kahalaga ang mga nilalang na nasa loob. At iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ko kayo papapasukin." Biglang tumawa ng mahina si Renato. "Binago ka ng kagubatang ito." Unti-unting hinugot ng ilang sundalo ang kanilang mga armas. Ngunit hindi gumalaw si Gabriel. Sa halip ay dahan-dahan niyang hinawakan ang sandata ng amihan sa kanyang likuran. At kung kailangan,
Mariin niyang sabi, "Pipigilan ko kayo." Nanigas ang mga sundalo. Unti-unting nagningning ang espada sa kanyang likuran. Kasabay noon ay umihip ang malamig na hangin mula sa kailaliman ng amihan. At sa pagitan ng mga puno may maliliit na gintong liwanag na unti-unting lumitaw. Tahimik na napatingin doon si Renato. "At ano na ngayon si Gabriel Reyes?" tanong nito. Dahan-dahang hinugot ni Gabriel ang sandata ng amihan. Sumiklab ang gintong liwanag sa paligid niya habang umiihip ang hangin sa kagubatan. Pagkatapos ay mariin siyang tumingin sa dati niyang kapitan. "Ako na ang bantay ng amihan." Wakas,